Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Arestado ng Bureau of Immigration o BI sa Bacoor, Cavite ang isang dayuhang Indian dahil sa kasong overstaying. Ayon sa ulat ni BI Commissioner Norman Tansingco, ang hindi pinakitang arestado ay si Shah Gaurav Mukesh, kung saan naimbestigahang 5 taon na siyang lagpas na namamalagi sa bansa. Agad naman siyang itinungo sa tanggapan ng BI sa Camp Bagong Diwa para sa kasong ipapataw laban sa kanya. Nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi nito layong pataasin ang tensyon sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Para sa detalye, narito ang aking ulat. Walang offensive action. Ito ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paglilinaw sa umiiral na tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa panayam sa kanya, wala umanong agresibong aksyon ang administrasyon laban sa China. Wala umanong plano ang Pilipinas na atakihin ang anumang bansa. At kailanman ay hindi ito sumagi sa kanyang isipan. Paggigiit niya, hindi niya pahihintulutan ang mga pag-atake, di bali na lamang kung nasa gyera ang bansa. Samantala, ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP, namataan na naman ang mataas na bilang ng mga barko ng China sa Baho de Masinloc. Pag-uulat ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, mayroong tumambad na 8 Chinese maritime militia vessels at 6 na barko ng China Coast Guard. Ngunit ayon kay West Philippine Sea Philippine Navy spokesperson Roy Vincent Trinidad, hindi kailangang gumawa ng espekulasyon dahil normal na ang ganitong mga aktibidad. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Isa pang aktibong miyembro ng Communist NPA Terrorist o CNT ang sumuko sa 14th Infantry Battalion, 8th Infantry Division at Philippine Army. Ito ay sa ilalim ng operational control ng 802nd Infantry Brigade sa Sogod, Southern Leyte nitong kamakailan lang. Ang nasabing NPA ay kinilala bilang si John Lamadora, na kilala rin bilang Joven o Uni, na kabilang sa Eastern Visayas Regional Party na una nang sumuko sa mga sundalo ng Hibod-Hibod Citizen Armed Forces Geographical Unit Active Auxiliary Patrol Base. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DENR inanunsyo ang pansamantalang pagsara sa Mount Apo. Patuloy na pagbaba ng lebel ng tubig sa Angat Dam, asahan hanggang Abril. PBBM nilinaw na walang aasahang offensive action sa West Philippine Sea mula sa administrasyon. PhilHealth pag-aaralan ng panukalang libreng gamot sa dialysis at chemotherapy. Isa pang miyembro ng NPA sumuko sa Southern Leyte. Ilang Filipina Pride athletes pinarangalan sa Women in Sports Awards Night. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Magkatuwang na nagsagawa ng fire drill ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Bureau of Fire Protection o BFP sa MMDA Head Office sa Pasig City kahapon, ika-20 ng Marso. Ganap na 9:00 ng umaga nang simula ng drill sa pangunguna ng MMDA Public Safety Division at miyembro ng BFP Pasig City Fire Station. Ilan sa mga senaryo na ginawa sa nasabing drill ay ang tamang pag-apula ng apoy, simulated rescue and retrieval operations, pagtatayo ng incident command post, evacuation ng mga empleyado at pagresponde ng ambulance at fire truck. Samantala, nagkaroon din ng evaluation makaraan ng naganap na drill upang malaman ang kakulangan para mapalakas pa ang kahandaan ng ahensya.
Sarado muna ang anumang aktibidad sa Mount Apo. Ito'y dahil sa matinding epekto ng El Nino ayon sa anunsyo ng Department of Environment and Natural Resources o DNR Davao. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Kahapon, ika-20 ng Marso, ay ipinasara muna pansamantala ang Mount Apo Natural Park hanggang ika-30 ng Marso. Ito ay ayon sa naging anunsyo ng Department of Environment and Natural Resources o DNR Davao sa kanilang opisyal na Facebook page na pagsususpindi sa anumang aktibidad gaya ng trekking at camping. Pahayag ng DNR Davao ang pansamantalang pagsara sa Mount Apo ay dulot ng El Nino na siyang may epekto sa trekking at camping site sa Mount Apo Natural Park. Dagdag pa nito, ito'y para pangalagaan din ang kalagayan ng park at ng kapaligiran kasabay ng pagsisiguro sa seguridad ng mga pumupunta. Bukod sa itinaguriang highest peak mountain ng Mount Apo, ay sikat din ito bilang nature-based tourism site sa bansa na siyang idineklara bilang protected area. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Ayon sa Pag-asa, malaki ang posibilidad na patuloy na bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam hanggang sa buwan ng Abril. Mula kasi noong kalagitnaan ng Enero ay patuloy na ang pagbaba ng antas ng tubig. Bukod sa nararanasang El Nino ay dahil rin umano ito sa kakulangan ng ulan sa watershed na hindi sumasapat para itaas ang level ng tubig sa nasabing dam. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DENR inanunsyo ang pansamantalang pagsara sa Mount Apo. Patuloy na pagbaba ng lebel ng tubig sa Angat Dam asahan hanggang Abril. PBBM nilinaw na walang aasahang offensive action sa West Philippine Sea mula sa administrasyon. PhilHealth pag-aaralan ng panukalang libreng gamot sa dialysis at chemotherapy. Isa pang miyembro ng NPA sumuko sa Southern Leyte. Ilang Filipina Pride athletes pinarangalan sa Women in Sports Awards Night. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Ang delegasyon ng Polish Air Force sa panguna ni Colonel Krzysztof Stubicki ay isinalubong ni Commander Air Base Defense Command Major General Fabian Pedregosa PAF kamakailan sa kanilang pagdating sa Clark Air Base Mabalacat City sa Pampanga. Ginamit ng dalawang Air Forces ang nasabing courtesy call bilang isang pagkakataon upang pag-usapan ang tungkol sa modernisasyon at inobasyon sa larangan ng operasyon ng fighter aircraft. Ayon sa ahensya, ipinakita sa kaganapang ito ang dedikasyon ng parehong Air Forces na pahusayin ang kanilang bilateral na koneksyon at pagbutihin ang kanilang kapasidad na tumugon ng mabilis sa mga parating na banta. Alinsunod sa pagdiriwang ng Women's Month ngayong buwan, binigyang pugay ng PSC at PCW ang ilang natatanging kababaihang atletang nagpamalas ng makabuluhang kontribusyon sa kani-kanilang disiplina sa nagdaang taon. Ang kaganapan tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Pinarangalan ng Philippine Commission for Women at Philippine Sports Commission ang ilang mahuhusay na babaeng athletic performers sa nakalipas na taon sa Women in Sports Awards na ginanap sa Heritage-rich Rizal Memorial Coliseum kahapon. Ang event na ito ay alinsunod sa pagdiriwang ng Women's Month ngayong buwan ng Marso. Nasa mahigit 50 major awardees sa parehong individual at kupunan na kategorya sa iba't ibang disiplina ang dumalo sa gala event. Kabilang sa mga major awardees na kinilala sa naganap na awards night
ay sinagilas Pilipinas women's mainstay Jack Aminam, Asian 400-meter hurdles queen Robin Brown, boxer at Tokyo Olympic silver medalist Nesty Petesio, at women's world 10-ball champion Cheska Centeno. Kasama rin sa kanilang roster sina Philippine Southeast Games double gold medalist at golfer Bianca Pagdanganan, Olympic-bound gymnast Alea Finnegan, top fencer Samantha Katantan, woman grandmaster Janelle May Freina, at premier figure skater Isabela Gamez. Bukod sa mga nabanggit ay pinarangalan din sina Elma Muros Posadas at Erlinda Lavandia ng Lifetime Achievement Award. Samantala, balak ding magbigay ng PSC ng mga citation sa iba pang mga atleta na nagbigay ng makabuluhang kontribusyon sa kani-kanilang mga disiplina. Ito ay ang kauna-unahang Women in Sports Awards na layong bigyang pugay hindi lamang ang mga atleta kundi pati na rin ang mga nag-ambag sa kanilang tagumpay tulad ng kanilang mga coach, nutritionist at sports psychologist. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Matapos ang naging pag-walkout ni Senador Raffy Tulfo nitong nakaraang pagdinig na siya ring hindi nagustuhan ni Senador Ronald Bato de la Rosa, ay kinumpirma ni Bato na nagkausap na sila ng senador. Humingi ng paumanhin si Senador Bato sa kapwa niya senador na si Tulfo sa pagkadismaya nito sa naging takbo ng pandinig. Sa pagdinig ay kinagalit ni Tulfo ang hindi pagtutugma na salaysay ng mga pulis at umano'y pagsisinungaling. Depensa naman ni Bato ay nais lamang niya ang patas na pagtrato sa pagitan ng mga kapulisan at mga nagrereklamo. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DENR inanunsyo ang pansamantalang pagsara sa Mount Apo. Patuloy na pagbaba ng lebel ng tubig sa Angat Dam, asahan hanggang Abril. PBBM nilinaw na walang aasahang offensive action sa West Philippine Sea mula sa administrasyon. PhilHealth, pag-aaralan ng panukalang libreng gamot sa dialysis at chemotherapy. Isa pang miyembro ng NPA sumuko sa Southern Leyte. Ilang Filipina Pride athletes pinarangalan sa Women in Sports Awards Night. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.